Magandang araw po sa ating lahat. Welcome to my channel, Inday Okray Pak Ganern. Andito na naman tayo at dadayo tayo sa isang usapan ulit, part 2. Bago po ang lahat, binabati ko po Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. Ganon din po sa ating mga mahal na subscriber at mahal na viewers. Viewers ng Ka-Business, Papa Dins TV at sa lahat at sa mga bago dyan. Ganon din po sa aking Team Buang. Mega love shoutout. Eto na po, mag-umpisa na po tayo para hindi masayang ang ating oras. Kahapon, nag-upload po ako. Wala lang, simple lang. Pero, sa napanood ko, eto na naman, hindi pa natatapos. Rick Aningat. Ano na? Ha? Ang tigas talaga ng mukha mo, no? Alam mo, sa napanood ko, hindi pa tapos. Sinundan mo ulit. Talagang sinundan mo no? Hindi pa pala yun, before pala. Kasi lumabas na ang totoo. Ano na naman ang sasabihin mo, ha? Gawa-gawa na naman. Sasabihin mo na naman sa fake account mo. Ilabas nyo ebidensya. Chutang ginilol, ha? Labas na ang ebidensya. Ayan na, lumabas na si Sweetheart Damulag ko. Ha? Ano ba naman yung mga salita? Alam mo, eto ka, oh. Eto ka talaga. Ayan ka. Ayan. Oh. Kulang na lang, ipilupot mo sa leeg mo to. 'Di ba? Tsaka mo ilabas ang rabies. Ayan. Oh, ganyan ka. Ganito ka. Bakit? Pagkatapos kang ikaw ituring ka ng hindi iba ng mga ka-business. Ha? Akalain mo nga naman iwas pusoy ka pa sa lahat ng ginagawa mo. O ayan, ebidensya, harap-harapan, kita ng lahat. O, nagsalita si Damulag. Anong sabi niya? Nagkita kayo sa may school. Ha? Anong sinabi mo? Na ikaw, pagkatapos kanilang pakinabangan, anong ginawa sa'yo? Hoy! Lalaki! Ha? Baliktarin mo yung pangalan mo. Aningat, baliktarin mo. Para alam mo ibig kong sabihin. Baliktarin nyo. Ha? Pinamumukha mo na ganun ka talaga no? Sasabihin mo pa na pagkatapos pakinabangan, hindi na kinabang sila ka-business kay Kuya Damulag. Bakit? Si Kuya Damulag, kumbaga sa kumpanya, isang trabahador, isang naging kapamilya din. Oh, natural. Kung nakikita mong pinakinabangan, anong ibig mong sabihin? Yung pag nagbablog sila, yung nagbibit-bit-bit-bit, salita naman silang lahat, 'di ba? Oh, natural. Sila na ganun kasi meron naman silang sweldo, alam natin lahat 'yan. Hindi naman sila na inutusan lang ng basta na libre. Kung ikaw nga grabe yung tulong na ginagawa sa'yo nagbibit-bit ka ba? Nag-aano ka ba? Uy, mahiya ka sa mga ginagawa mo, sa mga sinasabi mo. Ha? Kami, nagre-reaction kami para lang sagutin yung mga base sa mga sinasabi ng kabilang panig tsaka sa'yo. Tapos meron ka pa palang tinatago? Hindi mo ba naiisip? Ha? Na hindi naman lahat ng umaalis or aalis. Halimbawa ako, isa akong staff, isa akong kasama sa vlog. Halimbawa lang, ha? Lagi ko na lang sinasabi, ini-example ako kasi mahirap mag-example ng ibang tao. Gigil mo ako no? Ginigigil mo talaga ako Astig ka Tapos magtatago ka sa fake account mo? Ha? Galing, bravo ang pag-arte mo. Jutang Ginikay. O, yung ka.
Ano, sasabihin mo na minura ka ng kagwangs? Bakit? Ang pagmumura ba, criminal ba? May nagsasabi pa dyan, cyber libel. Oh, bakit? Ang kagwangs lang ba nagmumura sa buong mundo? Oo, hindi magandang pakinggan yung mura. Balik na naman tayo dyan para hindi mo makalimutan. Criminal ba yan? Ang salitang, PI? Criminal yan. Akala nyo makapagsalita lang kayo ng cyber libel. Oy, may mga label yan. Ang ng cyber libel. Hindi ako husgado, pero magbasa din kayo. Ikaw, magbasa ka, mag-aral ka. Aningat-angat. Gustong umangat. Nagmamadali kang umangat eh. Biruin mo, sasabihin mong ganun kay, naghahanap ka ng kakampi. Eto ka nga, inaahas mo na lahat. Eto ka, sino pagagapangin mo? Naghahanap ka ng kakampi. Wala. Yung sinabi mo doon sa video mo na ayaw ko kasing makitang lambot ako, ganyan-ganyan. Talagang lambot ka. Daig mo pa yung babae na magaling ka magputak, magaling ka magbigay ng mga idea para lang magkaroon ka ng kakampi. Paawa epek ka sa mga viewers talaga. Kayo mga viewers, nako, yun yung maigi yan. Dahil baka kayo mga sponsor, baka kayo din po ahasin itong itong Rick Aningat na to. Tigas ng mukha mo, kapal ng apog mo, no? Buti nga ikaw, labas-masok, nakakalabas-masok ka sa bahay nila ka-business eh. Kami, ako, mga supporter, kung halimbawa papasyal pa dun sa bahay nila ka-business, medyo mahihiya pa kami. Ikaw, ibinigay na sa'yo lahat-lahat. Labas-masok ka kung paano kanila ayusin, asikasuhin. Di wow. Tapos gusto mo pa, yung tumutulong sa'yo, gusto mo pang angatan ng todo-todo. Gusto mo silang angatan, hoy. Hindi ka aangat dahil ganyan yung ginagawa mo sa kapwa mo. Wala kang utang na loob, kapares ka nila Syokoy. Na pagkatapos niyong tulungan, gusto niyo agad umangat dun sa tumulong sa inyo. Meron bang ganun? Pwede ba yung ganun? Pwede naman siguro. Kung gagawa ka ng sarili mo na wala kang inaapakan at sinisirang tao. Ulit-ulit. Kapal na mukha mo Isa ka rin sa mga bumibilang na tinulungan ni ka-business na kapal-apog eh. Ilan na kayong makakapalang apog? Ilan na? Baka gusto mo rin ahasin yung sa kabila. Ahasin mo na. At saka yan tungkol sa lupa na yan Yang kay Kaliwak. Kaliwak ba yun? Yang tungkol kay kay Sir Wakiwak. Nagkamali ako ng pangalan. Kay Sir Wakiwak. Kung ikaw, wala kang pagnanasa, hindi mo sasabihin yun na, alam mo marami kang kinakaharap na problema, isisingit mo yung ganon, na gusto mo sanang bumili o magdagdag ng lupa, pero wala akong pera. Diba? Kung wala kang pagnanasa, hindi mo isisingit yun kasi uunahin mo yung mga importanteng problema. Bakit mo sinabing gano'n? Wala ka palang pambayad pa eh. Di dapat, hindi ka mag-ano ng gano'n. Kasi iniisip mo na kung baka pagbigyan ako pagkatapos salamat na lang. Ganun yung iniisip mo. Ikaw ba pangungunahan mo pa yung tao ng gano'n? At dahil alam mong mabait si Sir Wakiwak. Tsaka yung kay buti pa si Damulag eh. Umamin sa mga sa mga totoo na sinasabi niya na talagang natulungan siya ni ka-business. Ikaw, anong inaamin mo? May inaamin ka ba sa ginawa mo? Sa mga pang-aahas mo? Sinabi naman ni Damulag na hindi siya naniniwala na ganun sila ka-business kasi
ultimo mga sa magulang niya, alam niya sa sarili niya kung paano siya tinulungan ng ka-business family. Ikaw naman, Damulag, eto, ano lang ha, pauna lang. Sana nga, totoo yung mga balak mo na pagpapakita mo kay ka-business. Yung, kasi medyo ano ka rin eh, medyo parang, ano mo yon, parang pwedeng magkaroon ng doubt ang tao sa'yo. Kasi bigla-bigla yung pagpapakita mo. Matagal na rin pala yon. Wala pang 1 buwan, sabi mo, yung nagkita kayo ni Ahas dyan sa school. Oh, tapos hindi ka makapagsalita ng matuwid. Dapat nung tinatanong ka, pag tinanong ka ng isang tao, diretso dapat ang sagot mo. Hindi yung parang nag-aalinlangan ka. At sana nga, wala kang balak na gamitin sila ka-business. Oh, baka mamaya, may pagnanasa ka rin. Oh, yun naman ay pauna lang. Para ano, kasi baka mamaya kumukuha ka rin ng simpatiya ng mga viewers. 'Di ba? Sana wag ka nang dumagdag sa mga shokoy, sa mga ahas. Oh, dahil alam mo, sa bibig mo mismo nang galing na ganun ang ano mo kaila ka-business, ang turing mo kaila ka-business. Oh, sana totoo yung pagtanaw mo ng utang na loob. Although alam naman lahat ng tao kung paano ka rin tinulungan nila ka-business. Oh, 'di ba? Yun lang yung ano, yun lang yung parang ano namin syempre sa pagsasalita mo, the way na nakikipag-usap ka, yun lang yung ano namin, napapansin namin. Kasi 'di ba? Bigla-bigla nagpakita ka kay ka-business. Okay lang naman yan nagpakita ka pero dapat kung talagang sincere ka din, dapat yung pagkakausap sa'yo na ganyan ni Ahas, nito ni Aningat, dapat hindi mo na pinatagal ng mga ano, ng mga isang buwan or ganyan na katagal. Dapat mga ilang araw pa lang na sinabi sa'yo ni ni Ahas, dapat nag-ano ka na, nagpunta ka na doon kaila ka-business. Sinabi mo na. Oh. Alam ko naman na hindi ka ganon. Hindi ganon yung pag-uugali mo. Pero sana nga, wag mong sirain yung tiwala ng mga taong nagtiwala sa'yo. Ikaw, Aningat, na madali ang angat, ang hinahangad sa tao. Oh. Masasabi mo ba lahat ng mga ginawa mo? O, sabihin mo na naman, ebidensya pa rin. Kala mo siguro mabibilog mo si Sir Wakiwak sa mga drama mo. Tsaka wag mo sinasabi, ito pala yung mga makajos. Oh, may binanggit ka doon sa comment section, tsaka doon sa ano mo, makajos. Hoy, kahit tayo, ikaw, hindi ko alam. Ang alam ko, lahat tayo tumatawag sa Diyos. Lahat tayo may Diyos. Yun nga lang, iba-ibang pamamaraan, iba-ibang religion, meron tayo sa buong mundo. Hindi ko umut na nagsisimba ka, hindi ko umut palasimba ka o paladasal ka. Huwag mong sasabihin na hindi naman nila pinamumuka na perfect sila. Pero yung pagsisimba, yung paglapit sa Diyos, yung pagdadasal, hindi mo na problema yon. Bakit? Kasi hanggat nabubuhay ka, lahat tayo, lahat tayong mga tao. Habang buhay tayo, may nagagawa tayong kasalanan. Malaki man o maliit. Hindi ikaw ang makakapagsabi na wala kang kasalanan sa itaas dahil hindi ka naman Diyos. May sungay ka, tapos eto pa, may lawit ka, may buntot. Yun ka. At least, kahit na nakakagawa ng kasalanan, sila, o tayong lahat, nandiyan pa rin, hindi mo pa rin inaalis yung Diyos sa puso mo. Pero hindi nila pinamumuka sa tao na kaya nagsisimba sila dahil perfect sila. Yun.
Abnormal ka pala eh. Tapos sasabihin, palasimba, palasimba. Oh, bakit? Sa palagay mo ba, ikaw, hindi ka rin tumatawag sa ano? Sa itaas? O kung ano man yung, ano mo, simbahan mo, hindi ko alam. Ayoko mag-mention ng mga religion. Dahil yan, kahit na ano pang religion yan, naniniwala ako, nasa tao pa rin yan pagka-respeto. Ikaw, asan ang respeto mo? Asan ang utang na loob mo? Tatlo na kayo. Ha? Yung mga tinutulungan ni ka-business or yung mga naging kasama niya sa vlog, kahit sino, kapag gusto nang umalis yan kay ka-business, hindi ibig sabihin nun may ginawang masama ang mga ka-business family. Siyo nga. Gamitin mo nga yung tuktok mo. May tuktok ka ba? Saan ba yung ano? Yung gusto mo, pakitaan na naman kita ng bell pepper. Para magaya ka na dun sa ano, kabila. Kara-kara yung utak mo. Sasabihin mo na ano, bakit kung managamang nagsisimba yung kagwang? Sinabi ba nila na, uy, nagsisimba ako. O, halimbawa, araw-araw, o oras-oras. Uy, nagsisimba ako araw-araw, oras-oras. Wala na akong kasalanan sa Diyos. Pwede ba nilang sabihin yung ganon? Buti nga sila nakakaalala magsimba eh. Ang ka-business family, nahahatak ang ano sa pag ganyan eh. Kasi ibig sabihin nun, sa araw-araw na ginagawa natin, nagkakaroon tayo ng kasalanan. Andun pa rin yung pagtawag mo sa kanya, sa itaas, na nanghihingi ka pa rin ng patawad. Yun yun. Ikaw, yung ginagawa mong pang-aahas, dapat hinihingi mo ng tawad yan sa itaas. Alam mo, hindi ganong kadali kumuha ng tutulong sa'yo na malalapitan tao. Buti nga ikaw may nalapitan ka eh. Ako, nung breadwinner ako sa amin, wala akong malapitan. Sariling sikap. Judas ka, Barabas ka. Kala mo naman napakataas mo na. Alam mo ba, noon, nung pinakiusap ka ni ka-business, ni Pinuno, na i-subscribe ka, sinubscribe kita. Nainis ako, mayroon pa nga ako dong comment eh. Nasabi ko, nagpa-subscribe ka, tas di ka naman marunong magbalik. Hoy, what do you think of your channel? Big channel? Big channel ka ba? Tapos ngayon gusto mo mas madalian, gusto mo mas angatan mo sila ka-business. For your information, pare-parehas lang kayo. Lalapit kayo sa ka-business family. Although hindi naman yan sinasabi na uy, pagkalaki-laki na ng channel namin, uy, pagkataas-taas ng channel namin, ganun. Pero alam mo, nang lumapit ka, hindi ka tinanggihan, tinulungan ka pa. Sayang lang yung mga ginawa sa yung pagtulong sa inyo, sa inyong mga natulungan, dahil hindi nyo nilagay sa puso nyo yun, hindi nyo inisip yun. Nirespeto, wala kayo. Tapos sasabihin mo, kung halimbawa ako, kasama ako sa vlog. Tapos sabihin ko na, Sir ka-business, or Pinuno, or whatever, kung anong gusto mong itawag, Judas. Judas ka. Judas ka talaga, aningat. Halimbawa ako, Sir ka-business, alis na po ako. Kasi may gusto po akong gawin sa buhay ko. Bakit pag ako ba nag-iisa sa mga tauhan niya? O sa isang, wag na natin, medyo ganda natin. Hindi tauhan, staff. Yan. Kung halimbawa na isa ako doon, kung may gusto akong gawin sa buhay ko, ibig sabihin pag naging staff ka ng ka-business, kakadinahan ka na? Kadinahan ka nila? Hindi ka nila papayagan? Ganun ba? Ang laki talaga ng mo sa sa parang eto na yung utak mo parang niluto na. Kasi alam mo, ang katulad mo na naghahangad agad ng pagtaas, na madaling pagtaas, alam mo, binabaliktad yan.
Ibinabagsak yan, maniwala ka sa balat ng dila ko. Ibinabagsak yan, hindi inaangat yan. Kasi ayaw mo, gusto mo madalian eh. Ayaw mong paghirapan eh. Ha? Tapos gusto mo isipin ng mga viewers, gusto mo isipin na yung umalis kay Laka Business na naging staff, may ginawa na silang masama. Yun ang gusto mong palabasin. Talagang nanggigigil talaga ako sa iyo. Patutuklaw ko. Ikaw ang patutuklaw ko dito. Hindi naman ganun ang ano eh. Siyempre, pagka ikaw naging staff ka, kahit sa kumpanya, ha? Kung ayaw mo na, gusto mo nang umalis, go. Ikaw makakapag-decide niyan, hindi sila ka-business. Hindi rin ang kumpanya. Oh, ako dito, nung namasukan ako, 5 years and a half ako. So, ayaw ko na, nagsawa na ako, malis na ako. Pwede ba nila akong pigilan? Pag magaling ka magtrabaho, oo, ayaw ka nilang paalisin, pipigilan ka nila. Or kung napamahal na sila sa'yo, napamahal ka na sa kanila. Ganon. Pero, at the end of the time, ikaw pa rin ang magde-decide kung ayaw mo na talaga. Entiende? Aningat? Aningat, snakers? Naintindihan mo ba? Tapos gusto mong palabasin na kaya yan umalis kasi pinipiga mo pa si Damulag. Hindi ka na nga lang pinapansin ni Damulag dahil hindi yun ang pagkakakilala niya kay Laka Business. O, 'di ba? Sinabi niya, hindi ako man naniniwala sa ganyan kasi halos kami kahit sa magulang ko, tinulungan talaga kami ni Laka Business. O, totoo naman yun. Buti pa nga yun si Damulag nagsasabi ng totoo buo ang itlog. Ikaw, asan ang itlog mo? Hindi mo masabi lahat ng ginagawa mo kasi wala kang itlog. Basag na basag na. Huwag ka masyadong magpaawa. Para lang para kang ng senyorito Pupunta ka dun Mag-ano ka isumbat mo yung nagluto ka dun kay Laka Business, ha? Hello? Haler. Hindi mo, alam mo, ang pagtulong ng tao, ha? Hindi yan nasusukat sa value, sa halaga, kung bagano yung naitulong sa'yo. Ang dapat nating palitan, ang utang na loob, o sabi nga nila, hindi napapalitan. Pero pwede nating gawin, irespeto ang isang tao na kung sino yung tumulong sa atin noong time na nagipit ka na. Di mo ba kayang gawin yon? Ang hangin mo rin, mayabang ka din Akala mo, lahat, alam mo, kaya mo. Kung kaya mo pala sa sarili mo, bakit kailangan lumapit ka kay Laka Business para lang ipakilala yung channel mo? Sige nga. Bakit kailangan mo lumapit sa kanila? Dapat ikaw lang, kung bilib ka sa sarili mo, kaya mo yun. Ako, hindi ako bilib sa sarili ko, pero ayoko hanggat maaari, ayoko manggamit ng tao. Pero, ako, pinasok ko tong reactor. Natural, bit-bit ko yung pangalan nila. Ibig ko sabihin, nung hindi ako reactor, wala naman akong, kay Laka Business. Nagla-live ako, nag-aano ako, hindi ko ginagamit ang ka-business. Hindi mo katulad. Basag na yung pangalan nila ka-business sa'yo sa panggagamit mo. Hudas ka rin. Hudas ka talaga no? Guys, hanggang dito na lamang po ang ating video. Nais ko pong magpasalamat sa ating mga mahal na viewers, sa mga subscriber, sa patuloy na sumusubaybay sa Ka-Business Official at Papa Dins TV. Salamat din po, Ka-Business Official, Papa Dins TV, at Ka-Business Family. Gusto ko rin po munang batiin ang aking mga kapwa reactors sa pangunguna ni Sir Anime Reactors TV, Ma'am Fleurs Channel, Ma'am Alminda Mix Vlog, Sir Taong Gala, Ma'am Annalisa Reality, Sir Kalingap Turak, at syempre ang inyong lingkod, Inday Okray Pat Ganern. Mabuhay! Signing out!